Eroplanong pang-militar ng bansang Australia inatake ng mga fighter jet ng China habang nagpapatrolya sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang sistema, mga kabayan, hindi ito ang kauna-unahang beses na nagsagawa ng ganitong uri ng mga delikadong pag-atake ang China laban sa Australia. Siguradong malaking gulo ito, mga kabayan. Australian government galit na galit sa ginawa ng People's Liberation Army. Dahil nga rito, ang Australia sasamahan na ang Pilipinas sa mga pagpapatrolya ng ating mga barko sa West Philippine Sea. US Air Force at fighter jet ng China nagkaengkwentro habang nagmo-monitor sa bahagi ng South China Sea. Dalawang eroplanong pangdigma muntik na ngang magkabanggaan. Ang buong pangyayari ay nakuhanan pa ng video. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mas lalo pa ngang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at sa mga bansang inaagawan nito ng teritoryo. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Pilipinas sa delikadong pag-atake ng Chinese fighter jet sa surveillance aircraft ng Australia. Inireport ng Australian Air Force ang ginawang pagdideploy ng mga flares sa layong 30 meters sa harap mismo ng Royal Australian Air Force P-8A Poseidon habang nagsasagawa nga ito ng monitoring sa bahagi ng West Philippine Sea noong Martes. Ayon sa Australian Defense Department, ang mga ikinikilos ng Chinese Air Force ay sobrang napakadelikado at unprofessional na nagdulot nga ng panganib sa mga sakay ng kanilang eroplano. Matagal nang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Australian Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito nga ay bahagi ng kanilang effort para tulungan ang Pilipinas na i-counter ang Chinese territorial ambition. Base sa report, habang lumilipad daw ang Australian aircraft ay biglang bumuntot ang dalawang Chinese fighter jet sa kanila. Maya-maya nga ay pumwesto ang isa sa mga J-16 fighter jet ng China sa unahan ng P-8A Poseidon at bigla na lamang itong nagpakawala ng mga flares sa mismong harapan o sa nguso ng mga sinasakyan ng piloto. Sakay ng Australian military aircraft na ito ang hindi bababa sa 12 military personnel nang maganap ang insidente. Mabuti na lamang at walang naganap na hindi inaasahang pangyayari sa ginawang ito ng komunistang bansa. Kung nagkataon na tinamaan ng pag-ataking ito ng China ang eroplano ng Australia, siguradong malaki ang magiging impact nito na maaaring mauwi pa nga sa isang trahedya. Ayon sa report ng The Guardians, isang video footage ang inilabas ng China kung saan makikita ang direktang pag-atake at ang delikadong pag-intercept ng isang Chinese military aircraft sa isang Australian surveillance aircraft. Sa footage na ito, na unang na-upload sa video hosting site na Bilibili, kung saan makikita pa ang watermark ng Chinese State Television Military Affairs Channel, mapapanood ang pag-intercept ng isang PLA J-16 fighter jet ng China sa isang Australian P-8 Poseidon surveillance aircraft. Sinabi ng tagapagsalita ng Australian Defence Force na unverified ang inilabas na video ng China at very confidential din ang mga airborne missions ng kanilang mga aircraft. Kaya naman hindi ito basta-bastang pwedeng isa-publiko dahil na rin sa mga operational security reasons. Gayunpaman, iginiit ng ADF na ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang sa international water at airspace ay alinsunod sa international law. Sa Chinese language video footage na ito, sinabi mismo ng piloto ng nasabing Chinese aircraft na ang Australian aircraft ay isang mortal na kaaway. Noong maganap nga ang insidenteng ito, sinabi ng defense spokesperson ng Australia na ang RAAF P-8 Poseidon surveillance aircraft na na-intercept ng Chinese fighter jet ay nagsasagawa ng routine maritime surveillance sa bahagi ng South China Sea noong Mayo ng taong ngayon. Dagdag pa ng Australia, nagresulta sa dangerous maneuver ang ginawang ito ng China na nagbigay ng banta sa kanilang eroplano at sa mga sakay nito. Agad namang umalma ang Shadow Minister of Foreign Affairs ng Australia na si Simon Birmingham
Sinabi nito noong Miyerkules na pinapalabas daw ng China sa video na ito ang hindi katanggap-tanggap na pagpapapuri sa isang hindi katanggap-tanggap na military action. Dahil naman sa mga ganitong uri ng gray zone tactics ng ginagawa ng China, papalakasin na ngayon ng Australia ang kanilang presensya sa South China Sea, partikular na sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng mga joint maritime defense activities nito kasama ang Pilipinas. Ayon sa pahayag ni Australian Ambassador to the Philippines HKU, nais ng kanilang bansa na mas palakasin pa ang mga maritime cooperative activities o MCA sa Maynila. Gayun ng Australian Ambassador, ang issue ng West Philippine Sea ay isang regional issue kung saan damay din ang kanilang bansa. Ang South China Sea ay isang critical na daanan para sa pandaigdigang kalakalan na naghahatid ng halos 1/3 ng maritime trade sa buong mundo at nagkakahalaga nga ito ng $3 trillion. Hindi raw ito dapat angkinin ng China sapagkat ito ay isang international waters at may karapatan ng lahat sa freedom of navigation, isang bagay na gustong ipagkait ng China sa international community. Sa isang video na inilabas ng US Indo-Pacific Command, makikita ang mapangahas na aksyon ng Chinese fighter jet J-16 kung saan intentional na in-intercept nito at hinarangan ang dadaanan ng US Air Force B-52 aircraft habang nagsasagawa ito ng monitoring sa bahagi ng South China Sea malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa US military, nagsasagawa ng legal na routine operations ang US Air Force B-12 aircraft nang magsagawa ng unprofessional intercept ang eroplano ng China. Halos 10 feet na lamang ang layo ng fighter jet ng China mula nga sa nguso nitong USRC-135 Brevet Joint Reconnaissance Aircraft ng US Air Force at talaga namang intentional nga na inilagay nito sa danger of collision ang dalawang military aircraft. Sa sobrang lapit na nga ng dalawang military aircraft ay kapansin-pansin ang turbulence sa mismong video footage na inilabas ng US military. Lumalabas na tila hinahamon na nga ng Beijing ang Washington dahil naganap nga ang naturang insidente ilang linggo lamang matapos ibulgar ng Pentagon ang mga agresibong aksyon ng mga jet fighters ng China sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ayon sa inilabas na declassified report ng Pentagon, mula pa nga noong 2021 ay nagkaroon na nga ng 180 risky intercepts ang China sa mga US spy planes. Sa kabila ng mga insidenteng nagaganap, iginiit ng Amerika na magpapatuloy sila sa paglalayag at paglipad sa mga legal na operasyon alinsunod sa internasyonal na batas. Ayon naman sa China, sinadyang pumasok ng US spy planes sa training area ng Chinese military at sinisisi nga nito ang Amerika dahil sa illegal nga raw ang panghihimasok nito sa kanilang mga teritoryo. Mga kabayan, narito ang actual video footage ng naganap na pag-intercept ng Chinese fighter jet sa US aircraft. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikadong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Matatandaan na sa mga nakalipas na mga buwan, tumaas ang territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Maging ang Canadian Royal Navy ay hindi rin pala nakaligtas sa ginagawang pangbubuli ng China Coast Guard at ng Chinese Navy na bumubuntot nga rin sa ginagawang pagdaan ng kanilang mga barko sa South China Sea. Ayon sa report ng CTV News, magkasama na nga ang USS Higgins at HMCS Ottawa at idineploy na nga ito sa bahagi ng Indo-Pacific region malapit sa West Philippine Sea bilang bahagi ng tinatawag na Operation Horizon. Ang operasyon na ito ay bahagi ng commitment ng Canada at Amerika
para masigurong mapapanatili ang ligtas at malayang paglalayag sa rehiyon ng Indo-Pacific na ngayon nga ay nasa bingit ng kaguluhan dahil sa kasopangan ng China. Kabilang sa mga mandato ng mga barkong ito ang conflict readiness kung sakali nga na mas lalala pa ang kaguluhan sa buong rehiyon. Sa isa nga sa mga isinagawang routine operation ng Canadian Air Force sa bahagi ng South China Sea, nakatanggap pa sila ng radio communications mula sa Chinese Navy at pilit nga silang itinataboy kahit na lumilipad ang kanilang helicopter sa international airspace. Canadian Warship 341. This is Chinese Navy Warship 571. Your hello is proceeding to our island for avoid misunderstanding. Auto course and keep away from our island. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.